Ito, I'm sure lahat kayo ay makaka-relate dito. Kayo ba ay nahuli na or nasita na for a traffic violation? Kayo po ba nahuli na, nasita na? Kayo, girls? Hindi, nagtanong lang ako sa MMDA. Nagtanong? Oo, kasi usually, ang ano ko, pag MMDA, may takot na ako na parang bawal ako gumawa ng violation. So, nung paliko ako sa may Ortigas, sakto, nandun sila sa posisyon. Tapos instead, inunahan ko na, instead na baka mali yung gawin ko, ginawa ko, nag-stop muna ako, nagtanong ako, Kuya, pwede po bang mag-left dito? Ganong tanong. Tapos sabi niya, yes ma'am, dito po kayo sa linya na to. O, di ba? Instead na mahuli ako, gagawa ko ng paraan ko para, thank you Huwag mo kasing turuan. Ako pass. Diyan sa question na yun. Bakit? Nangyari na sa aking Mama P. Nahuli ka Huwag na. nating pag-usapan. Hindi maganda eh. Hindi. Meron kasi akong dati. Sana hindi mo na Going sinabi. to the noon time show. Hindi, nangyari talaga sa akin. But syempre, you have to follow the rules, right? Yung mga, halimbawa, yung stoplight. Beating the red light ka. Yes, ako. Sorry na. Oh, so ano nangyari? Siyempre, nahuli ako and all. Ayan, I went through the process. What is Ganyan. the Pero tama process? naman. Well, they will stop you, they will talk to you, they get your license. They got your Aray ko! license. Yung Agad. license ko! Agad-agad. Tama po ba na kinuha yung license mo? Kaya ako naman, ang nangyari sa amin, yung driver ko, si Kuya Verhel, pinag-go ng isang traffic enforcer habang ang traffic light ay naka-red. Ngayon, ito yung mga panahon na no contact apprehension pa lang. Nakunan siya ng picture ngayon na umaarangkada ng naka-red yung traffic light. So, hindi na nakita yung traffic enforcer na nagpag-go sa kanya. Kaya, marami talagang mga problemang ganito. Kaya, alam nyo ba, mga kada, na ang karapatan po natin bilang driver kapag tayo ay na-apprehend for a traffic violation. Yes, meron nga bang karapatan ng mga driver kapag sila ay na-apprehend for a traffic violation, Miss P? Yan ang katanungan ng lahat. Yes. Interesting yung girls for sure. I'm sure marami sa ating mga kada katulad ko na nangyari yon. Gustong malaman ng rights nila as drivers kapag sila ay nahuhuli sa daan. Kaya pag-usapan po natin ngayong araw yan dito sa Share Ko Lang! sabi yata ni prompter operator, sige, Oo. kwento kayo dyan. Saan kaya natin ilalagay si ano? Kaya kasama po natin ngayon para mag-share ng kanyang kaalaman tungkol sa ating topic for today, ang President ng Lawyers for Commuter Safety and Protection or LCSPN na si Attorney Ariel Inton. Attorney! Kailangan ka namin, kaya pumasok ka na dito. Good morning, attorney. Hi, attorney! Dito ka sa sala namin. Hello po, Kamusta good po? morning. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning. Good morning. Ayan. Upo po tayo. Good morning, Attorney. Bumati po muna kayo sa ating mga kada. Magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa ating mga kada. Yun, narinig nyo naman po ang ating mga kwentuhan. Kaya kailangan po talaga malaman ng ating mga kada para armed and ready sila na makipagtagisan sa mga traffic enforcer natin na minsan naman medyo umaabuso ng kaunti. Ano po ba ang mga basic rights ng mga drivers kapag sila po ay nahihinto para sa isang traffic violation? Well, sa mga nagmamaneho, siguradong mararanasan nyo na ma-flag down, mahuli. So, kinakailangan talaga alam natin kung ano yung mga karapatan ng mga driver. No? Una, ang karapatan ng driver na malaman yun, sino yung nanghuhuli sa kanya. Okay. So, kailangan naka-uniform, may nameplate, at kailangan, sabi nga, kumpletong pangalan at ano yung rango niya. No? At kinakailangan, ipinapaliwanag nung enforcer na yon, ano yung violation allegedly committed. Okay. O, ito po yung violation nyo, ano yung circumstances ng violation. Nasabihin, ay pumasok po kasi kayo sa one-way yan. So, papaliwanag niya dapat yon, no? At dapat sabihin niya, o yung pong penalty ay babayaran nyo sa kung saan at kung paano. Nasabihin, pwede kayong magbayad online, o yun. At kailangan din na yun
kung sakaling ikaw yung may duda doon sa enforcer, pwede mong hingin yung mission order niya o yun, ano ba yung, ano niya, yung basihan ng kanyang panghuhuli. Siya ba yung may mission order? No, yun. So, yun ang kada ano naman siya, ang nagiging problema is, paano mo itinatanong sa polis? Siyempre, pagka number one would be, kailangan magalang tayo at magalang din dapat yung enforcer. Ngayon, yung enforcer naman, hindi yung kunya, hinuli ka, nandun ka sa gitna ng kali, hindi pwede yun. Na you will be an obstruction to traffic. Kailangan, tabi lang po tayo para hindi tayo Kausapin mo na sila. Opo, magandang umaga po. May pumasok po kayo sa one way, kaya nag-swerving po kayo, ako po ayan. So, Okay. yun ang mga basic. Okay, mga attorney, basic. sinasabi ninyo na kailangan mag-identify sila ng kanilang pagkakakilanlan at saka kung saan ba ang kanilang jurisdiction. Kasi minsan, meron tayong mga traffic enforcers Na na wala sa kanilang jurisdiction. kung ganon, hindi sila pwede magbigay ng violation. Lalo na sa may mga boundary na, wala po. Nandun ka sa isang, alam mo naman, Metro Manila, may So, mga kumbaga, boundary. kung police, halimbawa, traffic enforcer ka from Makati, hindi ka pwede manghuli sa Quezon City. Gawin natin, kunyari, yung San Juan, QC, yung magkakatabi yan, o kaya Mandaluyong. So, yung jurisdiction ng huhuli, kinakailangan alam niya kung saan lang siya So, hindi nga dapat. pwede. Oo. Kung taga Makati ka, doon ka lang manghuli. Doon ka manghuli dahil Kasi parang iba-iba yun no? Parang nasasapawan mo o na ano mo yun. Nangihimasok ka na. Doon sa may jurisdiction doon So sa ano syudad pong na yun. sasabihin nyo dun sa nanguhuli kapag ganun? Ano pong hihingin nyo? Sinasabi nyo po Opo, kanina. sasabihin nga niya na ano yung kanyang mission order. Yun, mission at sabi mo, order. kayo po saan? Sa San Juan? Opo, nasa Quezon City po kami. Paano, attorney, kung sila ay parang masamain nila Masamain. ito? Okay. Kasi parang, di ba? Kapag medyo masungit sila, The di ba? best defense is offense. So, kanina kasi narinig yung kwentuhan nyo, siguradong may mga experience to. For sure. Yes, meron. Okay lang po ba yun na tanungin? Oo, ganito. Yung mga enforcer, dapat courteous. No? Kailangan meron silang maximum tolerance sa, lalo na pag mainit. Di ba? Pero hindi talaga nawawala yun, lalo na kung ang driver nag-name drop ka agad. So, ang enforcer, hanggat maaari, hindi niya dapat inaano yun. Doon lang siya Masamain. doon lang siya sa kanyang sa kanyang dapat gawin Yes. na trabaho niya na kapag may violation, hulihin. Correct. Attorney, yung tinatanong namin para kay Amiga, tama po ba na kinuha ang kanyang driver's license? Sino ba ang kumuha? Matagal na yun po, sir. Yung Nung traffic nung enforcer time po, pa ako. tama po ba na kunin ng traffic Maalala na yun. enforcer ang Meron yung driver's pong license? kamakailan lang, bago-bagong desisyon ng Korte Suprema na tanging ang LTO lamang ang maaaring makakumpiska. LTO. Oo. So, hindi yung mga traffic enforcer. Opo, yung mga LGU kasi dati, no? Mga 10 years ago pa yun. Wala pa yung Supreme Court decision na yun. Ayun. So, Pero maraming ngayon LGU na nagkokonpiska ng lisensya noon. So, challenge yun sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Yes. Suprema ay Hindi tama. hindi pwede. Ayun. So, hindi Pero tama. may exceptions dyan. Ay, ano Kunyari, peke yung lisensya mo. Ibang Yan, usapan ibang na usapan naman. yun. Oo. But is LTO. Baka dahil sa sobrang tagal po, kaya Oo, nagawa na yun. matagal na po yun. So, sa ngayon, just to be clear, hindi po the- tama na kunin ang inyong driver's license. Unless it falls down to the exceptions like nagkaroon ng isang aksidente at may namatay. Medyo malala na Yun. talaga. Meron naman listahan yun ng exceptions. No? So, But it doesn't apply po, sir, sa mga normal na yung stoplight. usual traffic violations. kaya lamang. kapag LGU enforcer ang nag-flag down at huhulihin ka,
hindi niya pwedeng kunin yung lisensya. Okay. Now we So, ano lang po, bibigyan ka lang ng ticket. Ticket po. Ayun. Tapos Ngayon, i-explain sa'yo, ito yung multa, meron dito ka nagsabi, pupunta. pwede po, hinihingi, kunyari, pwede bang, sir, pwede bang mahingi yung lisensya nyo? Yun, medyo nagkakatalo. Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng Kunin. i-confiscate. Yes. Paano ko po kayo titikitan kung hindi ko makikita yung lisensya? Yun. So, doon nagkakatalo-talo. Hindi, papakita lang naman Oo. eh. So, kopyahin mo, ang tapos bigay mo sa akin importante, ulit. ito po, tingnan na niyo. Yan. Correct. Okay, noted. Lawyer. Attorney. Okay, next. Yung no contact apprehension, can we be clear about this? Ito po ba ay ginagawa pa rin sa Okay. ngayon or hindi na? Yung pong no contact apprehension, as we speak, ay meron pa pong temporary restraining order Ayun. na inisyu ng Supreme Court na hindi po pwede ipatupad yung no contact apprehension. Sa ngayon. Dati, kasi po, nagkaroon ng napakaraming reklamo nung nagpatupad ang ilang mga LGU sa Correct. Metro Manila Yes. ng no contact apprehension. So ito yung mabuti nagkaroon naman. ng kaso sa Supreme Court at na TRO. Ngayon, nasama doon yun sa MMDA. Sabi, MMDA, hindi rin pwede. No? Pero ngayon, kanina, nagkwentuhan kami sa likod. Sabi, Atty, bakit mayroon ako na-receive na note dito na may NCAP violation ako? Ay, tingnan mo kung kailan yung violation na yan. Pero kasama sa TRO ng Supreme Court. And as of now, I don't think na na-lift na yon. Pending pa rin. Oo. So, Hindi pa meron pa rin nalilift. TRO. Okay, so ibig sabihin, wala na pa pong yan, visa no. ang mga no contact apprehension In the violation. meantime, hindi pwedeng i-implement Oo. ng mga syudad. May na nag-implement. retroactive po ba yan? Halimbawa, ginawa ito before the TRO was issued. Wala po. Yung mga before, syempre, hindi nasama. Pero ang tanong, paano hindi pa kami pwedeng magbayad ba yun? Wag muna kayo magbayad dahil na-TRO Oo. Yung mga penalty. Kasi Okay. mataas ang penalty sa NCAP na So, ipinatutupad kahirap po, wala ng, kang time na ipaglaban yung sarili. Tulad na lang ng nangyari sa inyo, Mama P, na meron kasi, meron tinatawag na due process mechanism. Ang problema, dun sa mismong ticket, nakalagay na maski, kunyari, kayo may-ari ng kotse, ako yung driver, nagkaroon ng violation, dapat yung driver ang may violation. Correct. Pero dahil ang nakukunan lang ng camera ay yung plate Sasakyan. number ng sasakyan, no? At ang Hindi natin alam kung sino nagdadrive. ang pinagbabasihan nila ay LTO records. Ang lalabas na pangalan doon, yung owner ng yung sasakyan. owner ng sasakyan. Correct. Bakit hindi, tapos ia-alarma ka based on that violation that you did not commit. Correct. Kaya nga sabi nga namin, hindi pwedeng ang parusahan mo yung owner na hindi naman yung driver. Tama. Kung kaya naman may TRO yan. Kaya lang, Tama. we are still waiting the decision of the Supreme Court. Tama. Yun. Attorney, pupuntahan pa natin sana ang mga rights ng commuters. But that's going to be for another episode dahil kailangan na po natin magpaalam. Samantala, sabihan niyo lang po ang ating mga kada kung saan po kayo pwede makontakt para sa mga legal help nila sa kanilang... Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection po ay may Facebook account at ang amin pong opisina ay dyan po sa Manila po. May opisina kami dyan. Pero personally, we are with the Philippine Estate Authority Toll Corporation, PATC. Ang opisina po namin ay dun sa may Paranaque. Kaya gusto ko po sanang ma-i-announce kung pwede lang po. No? Go ahead po. Ang ating pong presidente, President Bongbong Marcos, sa kanyang direktiba ay libre po yung mga dadaan sa mga tollways ng Cavitex. So, Kailan po? Starting July 1. Oh. 30 days na 1 toll-free. Oh, great. Kaya kung kayo po ay taga Cavite, dumadaan po kayo dyan, o kaya Taguig, Okay. o Paranaque, libre po, wala pong That's bayad good yan. news. At yun, hindi rin po mababawasan yung RFID. Yun! Ay, Ang pinakamaganda.
Dahil Maraming libre salamat, po. attorney. So, ito po ay direktiba ni Yes. Opo. President BBM po. We got that. Thank you very much, attorney. So, puntahan nyo na naman po ang Facebook ng SP. LCSP. Kung meron po kayong mga traffic violations na gustong i-contest. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!